Excited na ba kayo sa tax refund? Bago ka ma-excite, dapat malaman mo to. Huwag na huwag mong isasama ang inyong anak para makareceive ng tax benefits o child benefits sa Poland. Don't stress your mind. We coming home to. Excited na ba kayo sa inyong tax refund? Pero bago kayo ma-excite, tanungin ko muna kayo kung natanggap nyo na ang inyong Fit 11. Bago ka ma-excite, dapat malaman mo to. Huwag na huwag mong isasama ang inyong anak para makareceive ng tax benefits o child benefits sa Poland. So pag-uusapan natin yan, yung mga maling paniwala ng iba, maling impormasyon ng kanilang natatanggap, sa dami ng nare-receive kong message dati na hindi na daw ba kasama ang anak sa mga tax refund dito sa Poland. So, bago tayo magsimula dyan sa topic na yan mga kagala is tatanungin ko kayo kung na-receive nyo na ba ang inyong Fit 11. Kung tatanungin niyo ako kung saan nakukuha ang Fit 11 nyo, is nanggaling ito sa inyong employer. Ipapadala ito ng SOS or tax sa government dito sa Poland sa inyong employer at ang employer niyo ang magbibigay nito sa inyo. So, samahan niyo ako at ipapaliwanag ko ito kung bakit hindi niyo dapat isama ang inyong anak sa tax refund. At pag-uusapan din natin ngayon mga kagala habang nagluluto ako ng aming dinner is dapat daw bang wag na isama ang anak? Wag daw isama ang anak sa tax benefits dito sa Poland. Kasi daw may mga pabalitaan nung nakaraan na pasensya na kayo sa busis ka, medyo ngungu ako ngayon kasi medyo masama ang pakiramdam ko. Sobrang labig kasi dito ngayon. So, yung iba na naka-receive daw ng sulat galing sa SOS na pinababalik yung kanilang na tax refund. Dalawang senaryo kasi ang mali sa pag-apply niyan dati. Mga kagala, ipapaliwanag ko lang ngayon kasi malinaw ang batas sa Poland na kasama talaga ang anak kung nagtatrabaho ka dito at nagbabayad ng tax dito sa Poland at may mga proof ka na pinadadalhan mo, sinusuportahan mo ang iyong anak is under sila ng tax benefits kahit wala sila dito sa Poland. Malinaw ang batas diyan. So, maraming hindi na hiningil sila ng SOS na pinababalik yung mga naripa nila dahil sa wala silang anak nung una silang nagtrabaho dito, tapos nung nalaman nilang mayroon ng malaki ang nakukuha ng may anak na tax refund, naggawa sila ngayon ng anak nila, maging ang ibang kapamilya nila or pamangkin nila, naka-apelyido nila ay sinasama nila. Wala silang anak dati, tapos biglang nalaman, oh, yung si kumpare pala, ang laki na nakuha sa tax benefits nun, tax refund, nakakuha ng 6,000. So, inano rin nila yung anak nila na pinasok nila bigla, samantalang yung mga unang 2 taon nila rito is wala silang anak. So, bigla silang nagkaroon ng maraming anak. So, yun. Tapos hiningan sila ng mga documents at hindi nila na-provide yung mga documents na hinihingi ng SOS. So, pag may mga proof of documents ka naman na may anak ka, walang naging problema. Ang sabi ng iba, magkakaproblema daw, bandang huli kasi hindi ka na lang nalalaman ng SOS kung nasaan ka kasi palipat-lipat ang trabaho. Mga kagala, 5 years na ako sa trabaho ko at hindi kami umaalis dito. At taon-taon na ipapile namin ang aming mga anak na kasama sa child benefits dito sa Poland. Kahit wala sila dito sa Poland. Dahil nga doon mga kagala, from the start na dumating kami ng Poland is indicate na agad doon yung mga anak namin na mayroon ng kasama na sila sa child benefits. Ang pag-usapan na rin natin mga kagala is yung child benefits na yan pala mga kagala as simula isang taon hanggang 18 years old ang anak mo ay under sila ng child benefits na yan. Pwede mo silang isama doon sa tax refund na yan. So, mali yung pagkakaintindi ng iba mga kagala na pag wala ang anak dito, eh hindi raw daw pwede isama. So, hindi po yung totoo. Hanggang sinusuportahan mo ang anak mo,
na kahit wala dito sa Pulan na nasa Pilipinas, up to 18 years old mga kagala. Pero hanggang nag-aaral ang anak mo, hanggang 25 years old, pwede yun kasama sa tax child benefits. So, tax refund na yan. So, mali yung sinasabi ng iba na hindi kasama. Kaya, bago kayong mag-ano mga kagala, mas maganda yung may alam. Yung iba kasi ginagamit lang for content mga kagala. So, marami akong napanood ng mga video nung nakaraan na mali yung informasyon na binibigay nila sa ating mga kababayan. Na pag wala daw ang anak sa Pulan is hindi kasama sa child benefits. So, which is mali yun mga kagala. So, ang topic talaga natin ngayong araw is kung handa na ba talaga kayong mag-apply ng inyong tax refund. So, dahil dyan mga kagala, tatanungin ko lang pa kayo kung meron na kayong trusted profile. So, ang trusted profile mga kagala is pwede kang mag-login yan, gumawa ng sarili mong trusted profile gamit ang inyong bangko. So, mamaya papakita ko sa inyo, tuturuan ko kung paano gumawa ng sariling trusted profile at makikita doon yung mga computation o yung mga pwede mong i-edit na may anak ka, mga kagala, makikita rin doon. Pero sa this time mga kagala, yung system is hindi pa open. Kaya makikita pa lang na mag-open pa lang February 15. So, pakikita ko na lang sa inyo nung mamaya sa video, ituturo ko sa inyo paano mag-open ng trusted profile. Pero magdagdag lang tayo ng konting kaalaman about yan sa tax relief na yan para sa ating mga anak na wala sa Pulan is walang nagsasabi na hindi mo marireceive ay ko, ang tigas ng manok na to, kalata itong nabili ko mga kagala. Habang nagtatrabaho ka rito at nagbabayad ka ng tax at legal ka nag-i-stay rito sa Pulan is makaka-receive ka ng tax refunds. So, maraming video ang nangyari noon. Mali ang nagawa nila. Kasi, totoo yun, ang mga iba naka-receive talaga ng sulat na pinababalik sa kanila yung nakuha nilang tax refund kasi pinasok nila yung mga anak nila. Pero ganito kasi ang naging kwento ng mga kagala. Pinasok nila ang anak nila, yung imaginary anak ang ginawa nila. Nung dati sila, wala silang anak, o siguro naman dati may anak sila, at hindi nila pinasok yun simula nung pagdating nila sa Pulan. Ayun, pagkatapos bigla na lang nila pinasok nung nalaman nila si kumpare nila, malaki pala yun ang kuha ng tax refund. Kaya, bali, nagduda na yung government na dati wala naman tong anak at ngayon may anak na. Kaya pinababalik sa kanila, ayaw nang maniwalang may anak sila. Yun yung naging kwento nun. So, ang menu pala ngayong araw is putsiro siguro, kahit walang saging, pero may garbanzos ako dito kung ano nang nandun. May repolyo yata doon. Yun, kaya pinababalik sa kanila. Yun ang katotohanan doon mga kagala. Pero hindi sinasabi, sabi ng batas dito, hanggang sinusuportahan mo ang anak mo is kasama sila sa tax refund o child benefits dito sa Pulan. Hindi lang sila makakatanggap yung anak mo na wala dito sa Pulan ng yung isang monthly allowance. Yun, wala talaga sila kasi wala sila dito. Ganun yun mga kagala. Balik. Dito pala yung basura ng kalahatan. So, isa pang dahilan mga kagala, dapat mayroon kang mga ebidensya na sinusuportahan mo yung anak mo or mayroon ka ring mga birth certificate, mga document na yung totoo mong anak na hindi gawa-gawang anak mga kagala. Or yung iba kasi, yun nga, mga kalukuhan natin, siyempre gusto natin malaking tax refund. Yung iba, naggagawa ng anak. Pero hindi yun totoo. Makaka-receive ka ng ano mo kahit wala dito yung anak mo. Yun ang katotohanan. Basta legal kang nagtatrabaho rito at nagbabayad ka ng tax, mga kagala. So, ano pa ba? Sabi ng iba, pag naka-umuba o prase ka, mga maling paniniwala mga kagala ha, ayusin lang natin. Sabi ng iba, pag naka-umuba litsinye, mas mataas yung tax refund. Is depende raw yun sa pinasok mo. So, pwedeng totoo, depende sa pinasok mo mga kagala. Kasi daw yung umuba o prase, mas maliit ang tax refund. Hindi po yun totoo mga kagala. Na ang tax refund is nakadepende yun sa laki ng sahod mo or sa laki ng nakakalta sa'yo. Unlike kung naka-umuba o prasa, kung ngayon,
nung nakaraan is naka-omo valid niya ako, is wala naman nagbago sa tax refund ko, mas lumaki pa nga eh. So, hindi yung lahat ng mga bidyong napapanood nyo is mag-siyasat muna kayo ng maigi at wag isang video lang yung panoorin mo yung mga nagbablog din sa pulan. Kasi karamihan maling-mali yung mga impormasyon. Marami rin napapanood mga kagala. Puro mali ang impormasyon binibigay nila sa ating mga kababayan. So, ang akin lang, yung ina-apply lang, ang sinasabi ko lang sa inyo, yung mga nangyayari sa akin din. Aktual na buhay ito mga kagala at hindi gawa-gawa. Yon. So mga kagala, gusto nyo bang malaman kung paano gumawa ng trusted profile? So panoorin nyo muna ito. Pumunta lang kayo mga kagala sa inyong Google Chrome or sa inyong anong website man ang ginagamit ninyo. So ako Google Chrome yung aking gagamitin. At i-type ninyo dito ang profile sa Opani. Click ang profile sa Opani at agad kayong makagala, madadirect doon sa website. Yan mga kagala, kung wala pa kayong trusted profile ay si-click yung create. Pero kung meron na kayong trusted profile, i-click ang login. So, pakikita ko sa inyo mga kagala kung paano siya gawin. Sundan nyo lang itong video na to at matututunan nyo kung paano mag-open ng trusted profile. Open ng trusted profile, pwede yung gamitin yung inyong mga bank account katulad yan. Ayan na mga kagala, may mga bangko dyan. Kung ano yung bangkong ginagamit mo, yun ang inyong gagamitin pang-open ng inyong trusted profile. So ako, Santander yung bank account ko. So yun. Yan pala mga kagala, nandito yung inyong login password na nanggaling sa inyong bank account. I-login nyo lang dyan mga kagala. Pwede nyo hingin yung inyong login password kung ano yung bangkong ginagamit nyo. Pumunta lamang po kayo doon sa inyong bangko. Mga kagala, yung inyong long password sa inyong bank account. At agad itong mag-notify sa inyong application mo, bank account sa inyong mobile. At i-enter nyo lang ang inyong password. So mga kagala, ayan na, automatic nyo nang magagawa lahat ng details ng inyong trusted profile. I-click nyo lang ang enter. Mga kagala, excited na ba kayong malaman kung magkano ang inyong tax refund? So sundan nyo lang tong video na to at mai-excite kayo kung gaano kalaki ang inyong tax refund. Let's go! Mag-login lang man po tayo sa pitak.pl at gumawa ng account. I-enter ang inyong PCL number. Napakadali lang po, huwag kayong mag-alala dahil meron na akong account at pakikita ko na. Click ang Settle Fit11 and just for yourself kung sa iyong account ang gagawin mo mga kagala. Next, ilagay po ang inyong pangalan. Fill upan lamang po base sa pagkasunod-sunod at iwasan pong magkamali. Next guys, i-click ang yes kung may anak kayo. Please, wag na wag kayong maglalagay ng anak kung wala kayong anak. Matakot sa karma. Kung ang iyong anak ay 1 to 18 years old, pwede nyo pong i-click. At pwede nyo rin isama ang 18 to 25 years old kung ito ay nag-aaral at PWD. I-fill up sa blanco ang pangalan ng inyong mga anak. Click ang Fit11. Kung employment contract ka, click number 1, employment receivable. Copy. Guys, i-check nyo na ang inyong Fit11 at makikita nyo doon, i-fill up nyo lang ang income field 29 at nakasulat yan doon sa inyong Fit11. Yun nga guys, sundan nyo lang yan at makikita nyo doon sa inyong Fit11 yung mga dapat nyong i-fill up na number. So, ayon sa pagkasunod-sunod.
I-check nyo lang maigi guys ang inyong pit 11. Pag may nakalagay na, number, ilagay nyo lang sa blank. Pero kung 00, i-laktawan nyo na lang. No? Guys, wag kayong magkaka kung yung number is nagbabago at kusa siya nagka-count kasi. So, nag-automatic siya, kaya normal yun. Basta nang importante, wala kayong i-double check nyo palagi guys at wala kayong ma-miss na number or kung ano mang details na nanggaling sa pit 11 nyo. Check lang maigi ang mga question. Kung sa tingin nyo yes is yes, pero sa akin kasi no yung akin. Pakibasa na lang ng maigi guys kasi magkakaiba tayo ng answer. So sa tingin nyo na yes is pwede nyo i-yes. Yan naman guys yung mga nasa color blue na yon. Kung gusto nyo mag-donate is pwede nyo rin i-click yan at mag-donate kayo. Guys, makikita nyo yung PCL number na hinihingi yung anak nyo. Dahil walang PCL number yung anak nyo, dahil wala naman siya rito, i-click ang box na no. I-fill up din ang birthday ng inyong anak at saka yung saktong kapanganak. At yun nga pala guys, makikita nyo rin kaagad kung magkano ang marireceive ng bawat bata sa tax refund. So ayan guys, makikita nyo rin kung magkano, 1,112. At kung ang bata naman ay below to 1 year old is mas mataas, 1,005. O pakicheck nyo na lang kasi medyo nakalimutan ko na. So nakikita nyo guys, nag-automatic na rin siyang makakompute kung magkano ang makukuha nating refund o ninyong refund. So hintayin lang natin. Ayan na nga po mga kagala. And guys, yung estimated amount na makukuha ko, 5,824 zloty na yung mayroong dalawang anak. So ayan guys, nakikita nyo yung send to official pit. So maisisend nyo lang yan pa nag-open ng system sa February 15. At maghihintay na lang po kayo kung kailan ipapadala sa inyong bank account ang inyong money. So next guys, kukumpute naman natin ang isang kaibigan natin na naka-mandate contract. So hindi totoo na nakapag umuba o pracha ka ay mas maliit ang tax na marireceive mo. Depende rin po yan sa hinulog ng inyong employer o sa binabawas sa salary nyo. So ito guys, yung sa kaibigan namin na mayroon din isang anak. So titingnan natin kung mas malaki yung makukuha niya kasi nasa mandate contract siya. Ayun guys, hindi ko na inisa-isa sa inyo kasi baka mahabaan ako sa video. Iisa lang ang procedure, papalitan nyo lang yung mandate sa ginawa ko nung una. Ang ginawa ko kasi sa akin is employment ako. So sa kanya ginawa kong mandate, so ito yung kinalabasan. So ito yung nakuha niya guys dahil mayroon siyang isang anak, 1,277 zloty. Ibig sabihin sa Polish nun is trusted profile sa English. So, profile sa Opani pag pupunta kayo ng bangko na hindi kayo marunong. So, yun lang mga gala. Sana naintindihan nyo yung aking paliwanag. So, hanggang sa muli, ito si RJ Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful, living a simple life is sakit. Gugusin niya.